Patay ang mag-asawa at kanilang 8 taong gulang na anak matapos matrap sa nasunog na bahay sa Bulacan. Inilikas naman ang mga pasyente ng Philippine General Hospital sa Maynila nang magkasunog sa isang bahagi ng main building nito. Saksi, si Emil Sumangi. Mag-aalas 6 ng umaga kanina na magkasunog sa bahagi ng mezzanine ng main building ng Philippine General Hospital. Dali-daling inilikas sa mga pasyente sa atrium o quadrangle ng ospital, ang iba naka-stretcher o wheelchair. Yung usok ay gumapang, so walang choice kundi ilikas muna yung mga pasyente namin sa wards 1, 2, 3, and 4 kasi yan yung malapit sa area. Grabe po yung usok doon sa likod. Kaya yung mga tent po, pinagtatanggal ng mga guard. Si Edeline, alas 3 pa raw ng madaling araw nasa ospital para sa check-up sana ng asawa sa neurologist. Mapasok na po kami, yun sinabi na hindi na daw kami matuloy pumasok dahil may sunog daw sa ward. Kaya po lumabas kami lahat. Base sa inisyal na investigasyon ng Manila Fire District, nasunog ang tinatawag na on-call room sa mezzanine sa main building. Ang involved po natin is a mezzanine, which is ginagawang doctor's quarters na doon nagpapahinga yung mga doctors natin. Ang involved po natin doon is overheat ng air condition. Pero hindi pa malinaw sa ngayon kung ano ang sanhi ng sunog. Wala pong nasunog na pader, kesame, flooring, kundi po yung sunog po nangyari sa mga medical supplies po na nandoon. Yung area nga po na nasunog ay renovated area po, yung office complex na yon. No? May maayos po yung room. Kaya hindi naman po daw sa wiring, kaya kailangan po namin iniimbestigahan. Pasado alas 7 kaninang umaga nang tuluyang mapula ang sunog, walang naiulat na nasaktan ang Department of Health. Umalalay sa mga pasyenteng kailangang ilipat ng ospital. Humingi naman ang paumanhin ng pamunuan ng PGH sa mga naabalang pasyente dahil sa insidente. Nakatuon daw ngayon sa rehabilitation ng ospital ang ilan sa kanilang mga programa para maisaayos sa mga luma ng pasilidad. 3 beses na ito ngayong taon na nagkasunog sa PGH. Nasusunog na! Madaling araw din kanina nang lumugab-labang apoy sa isang bahay sa Bulacan, Bulacan. Ang mas masaklap, nasawi sa sunog ang mag-asawa at anak nilang 8 taong gulang. Ay nakarinig po kami na nagsisisigaw po tapos nag-iiyak, humingi po ng tulong. Tapos po na pagdating po ng bombero, sinabi po namin na may nahingi po ng tulong. Natagpuan daw sila sa loob ng isang kwarto kung saan sila maaaring na-trap. Tinatayang aabot sa 1 milyong piso ang halaga ng pinsala sa sunog sa bahay na tindahan din ng e-bikes at scooters. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil, ang inyo saksi. Mga kapuso, maging handa sa 2 bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility at patuloy ng pag-iral ng habagat. Base sa 8 p.m. bulletin ng Pag-asa dahil sa bagyong Hener, ay nakataas ang signal number 1 sa Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora at northern portion ng Quezon kasama ang Pulillo Islands. Kumikilos ang bagyong Hener pa west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. At kung hindi ito magbago, posible ngayong gabi o mamaya madaling araw ay maglandfall o tumama ito sa Isabela o Aurora. Yung bagyo naman sa labas ng PAR na may international name na Pulasan, huling namataan kanina hapon sa layong 2,190 kilometers silangan ng Central Luzon. Posible itong pumasok ng PAR bukas ng gabi at tatawagin naman na bagyong Helen. Mababa ang tsansa nitong tumama sa lupa pero palalakasin din ito ang habagat gaya ng epekto ng bagyong Hener. Base sa datos ng Metro Weather, pataas ang tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon, Mimaropa, Calabarzon, halos buong Visayas, ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. May matitinding ulan lalo bandang hapon at gabi kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, posibleng may mga pag-ulan bukas gaya ng naranasan ngayong gabi sa ilang bahagi ng lungsod. Matapos makabalik sa Palawan, ikwinento ng mga tauhan ng BRP Teresa Magbanwa ang kanilang mga pagtitiis habang nasa Escoda o Sabina Shoal. Dumating pa raw sa punto na umiinom na sila ng tubig na galing sa aircon dahil sa kakulangan sa inuming tubig. Saksi, si Joseph Moro.
Ang paulit-ulit na pagbangga ng China Coast Guard sa BRP Teresa Magbanwa noong August 31, ganito kalaking butas ang iniwan sa bahaging ito ng engine room. Ipinakita ito sa akin ng mga tauhan ng PCG sa pagbabalik nila sa Palawan matapos ng 5 buwang misyon sa Skoda Shoal para bantayan ang anumang tangkang reclamation ng China. Ito yung sira na tinamon itong si BRP Teresa Magbanwa nung banggain ng China Coast Guard. Itong barko natin August 31. Nasa may engine room na to. Paliwanag sa atin, delikado kung ito yung tatamaan or ito yung madadamage dito sa barko. So pag nawalan ng cooling system, di makakatakbo yung makina namin, sir. Pag ito yung nadali, sir. Dead on the water. Pwede na kaming, may rason na silang isalvage kami. Okay. Kasi dead on the water kami, kailangan pwede na kami hilahin. Matindi ang pinagdaanan ng mahigit 6 na pong sakay ng barko. August 19 na magsimula maging kritikal ang supply ng kanilang pagkain. May resupply mission dapat noong August 26 pero di makalusot ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa mga barko ng China. Dumating sa puntong 1.5 kilong bigas lamang ang pinagsasaluhan nila. Ginawa nila itong lugaw sa loob ng halos 3 linggo. Rice porridge na lang po. Paminta and asin, since yun na lang po yung naiwan sa amin. Meron po kaming mga tropa na nahihilo kasi gutom, kumakalam yung tiyan sa gabi. Anong ginagawa niyo pagka gano'n? Wala po, sir. Natutulog na lang at nagpapahinga po, sir. At dahil ubos na rin ang inuming tubig, sa tubig ulan na lamang sila umasa, pati sa tubig na galing sa aircon. Pa-discover yung chief engineer namin, sir, na pwede namin inumin yung tubig from our air conditioning unit, sir. Yung na-condense na tubig po dun, sir. Mas gusto po namin yung sa air conditioning unit, sir. At saka yung sa umuulan, sir. Kasi may lasa talaga siya, sir, na sometimes lasang parang swimming pool, then maalat. August 28, nakapag-airdrop ng supplies pero kulang pa rin. May mga tinamaan na rin ng gastroenteritis, dehydration at gout. Ang isa bumaba ang pulso. May sumusuka na, yung mga bowel movements nila, iba na talaga. Sa kabila nito, handa raw ang mga tropa na bumalik sa Skoda Shoal kung kailangan. Git din ng Philippine Coast Guard at National Maritime Council, ang pag-alis doon ng BRP Teresa Magbanwa hindi dapat tingnan bilang pagkaduwag o pagkatalo. Hindi tayo pumurak, hindi tayo nag-back down, hindi tayo nagduwag. Umalis tayo doon dahil sa ating kondisyon ng mga tao natin. Hindi ka tanggap na lumala at baka God forbid, baka may mamatay sa tao natin. Ayon sa PCG, bukod sa madigal na kondisyon ng crew at pagkaubos ng supplies, kailangan ng kumpunihin ang barko. Dagdag pa ang masamang lagay ng panahon. Sa monitoring din ng PCG, hindi lamang ang Teresa Magbanwa ang umalis, kundi pati ang mga barko ng China Coast Guard at Chinese Navy. 11 maritime militia vessels ang nananatili sa Skoda Shoal. No, it's not a defeat. As I said, related to my response a while ago, it's not also the Coast Guard abandoning our post in Skoda Shoal. We are just repositioning our own vessels. Wala rin daw kasunduan ng China at Pilipinas kaugnay ng BRP Teresa Magbanwa sa kabila ng giit ng China sa nakaraang bilateral consultation mechanism na kailangang umalis doon ng barko ng Pilipinas. Baka akala kasi ng ating kababayan ay bumigay tayo, no? In fact, hindi. Nagmatigas tayo during the meeting sa Beijing, but our DFA stated that our presence will be maintained in the show. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Extradition request ng Pilipinas laban kay dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. diringgin muli ng korte sa Timor-Leste. Ayon sa Timorese news website na hatutan.com, ipinagutos sa Court of Appeals ang retrial para sa kaso ni Teves. Sa panayam ng hatutan.com sa private lawyer ni Teves sa Timor-Leste, may ilang pagdinig na isang hukom lamang ang nag-preside, kaya na-invalidate raw ang proseso ng paglalatag ng ebidensya. Kaya kinatigan ng Court of Appeals sa Timor-Leste ang apela ng kampo ni Teves. Ayon naman kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, susunod sila basta't nasa ayos ang lahat. Hinihiling ng Pilipinas na maibalik sa bansa si Teves para paharapin sa mga kaso kaugnay ng pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo at siyam na iba pa. PNP giniit na hindi katang-isip ang tinatawag nilang Angels of Death ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa PNP, may mga natukoy na silang pangalan.
Pinaghahandaan naman ng PNP na sampahan ng reklamong obstruction of justice ang ilang posibleng nagkanlong kay Kibuloy noong hinahanap siya ng mga pulis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Wala pang bagong pahayag ang KOJC. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra ng inyong saksi. Binigyang diin ni House Speaker Martin Romualdez na hindi palalampasin ng Kamara ang pagiging ipokrito. Sinabi po niya yan sa pagsisimula ng deliberasyon sa plenaryo para sa panukalang mahigit 6 na trilyong pisong national budget para sa 2025. Hindi maaaring magturo ng daliri ang mga may sariling kasalanan. Sa harap ng Kongreso, lahat ay dadaan sa tamang proseso at walang makatakas sa pananagutan. We cannot ignore the reality that there are those who seek to undermine our work. Critics who speak of accountability while conveniently ignoring their own misuse of public funds. To these individuals I say, let us be clear. This chamber will not tolerate hypocrisy, nor will it stand idle in the face of such blatant disregard of public trust. Walang tinukoy na personalidad si Romualdez pero kamakailan ay naging mainit ang sagutan ng mga kongresista at ni Vice President Sara Duterte sa deliberasyon para sa budget ng Office of the Vice President nang ungkatin ang paggamit ng confidential funds ng OVP noong 2022. Hindi na sumipot si Duterte sa mga sumunod na pagdinig. Pero naglabas siya ng video kung saan sinabi niyang sina Romualdez at Congressman Zaldi Co ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Bagay na tinawag ni Ko na isang pambubudol umano dahil hindi lang naman daw siya ang nag-aaproba ng budget. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Vice President Duterte. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.